Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dasal ko rin po ang inyong patuloy na paglago bilang isang tao na maisakatuparan ang lahat ng mga minimithi ninyo sa buhay at magandang kalusugan para sa bawat miyembro ng inyong pamilya. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na meron tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo yung pong kalimutan to follow me on my Facebook page, Franz Byron. Kasi dyan nyo po isi-send yung mga donations ninyo, screenshot of your donation, at dyan rin po ninyo isi-send yung mga wishes only for those who donated on our charity works. Sa vlog natin ngayon, iisa-isahin ko po, ibabahagi ko sa inyo yung mga bagay na kailangan nyong tanggalin bago magbagong taon dahil ito ang sanhi ng kamalasan. Isa ito sa ang mga bagay na ito ang sanhi kung bakit mabagal ang usad ng aspeto ng pera at kayamanan. Ang mga bagay na ito ang nagkokontrol at nagpapahina ng magandang cash flow sa inyo. Iisa-isahin natin yan. In Feng Shui kasi, the money flow has something to do with the rules sa pagbalanse natin ng enerhiya. Okay? Sa mga tahanan natin, pag punong-puno ang ating tahanan o maraming mga bagay sa ating tahanan na hindi na ginagamit, mga sira na, nakatambak lang, walang these old things na yung pinagkahuhugutan nyo lang, bakit hindi nyo tinatapon? Because of the memory. The attachment ninyo because of the memory sa mga bagay na yan. Alam nyo ba that the energy of wealth move very slow pag maraming mga bagay sa loob ng inyong tahanan na dahilan dahil ito'y sira na, luma na, at dapat sana ay hindi kasali sa mga bagay na iniimpok ninyo nakalagay sa loob ng inyong tahanan. Iisa-isahin natin, una sa listahan po natin, sa mga bagay na dapat na kayong mag-move on, ilabas nyo na yan, tanggalin nyo na dyan sa inyong tahanan. Ito yung mga lumang laruan ng mga anak ninyo. Lumaki na sila, but still you are keeping and holding them. Dahil sa may value sa inyo. The memory it has sa laruan na yan, okay? Ang mga laruan, the old toys, na mas kinikip pa natin ng matagal na yung mga anak natin ay mga binata at dalaga na, but still tinatago pa rin natin sa mga bodega natin o kung saang cabinet na nagiging dahilan, nagiging sanhi kung bakit umaapaw na yung mga kagamitan sa inyong tahanan, yung mga laruan na ito. This represents the past. Ito, kinokonek tayo sa mga nakaraan natin. Hindi ibig sabihin nakakalimutan na natin yung past. Hindi naman ganon. But we need to move forward and we need to remove these old things dahil ito ang dahilan bakit may stagnant energy dyan sa loob ng tahanan ninyo. Yung mga boxes na pinagkalagyan ng mga laruan na tinago ninyo na wala namang naglalaro kasi wala nang bata sa inyo. They create the state of stagnation, yung stagnant na energy na batay sa Feng Shui or ayon sa Feng Shui, ang energy na ito ang nagiging sanhi kung bakit walang growth, walang paglago at walang progress. Hindi nag-i-improve ang estado ng inyong buhay, pangkabuhayan, or in general ng inyong pamilya. Because this prevents the flow of your money. Kinokontrol nito na sana ay abundant na papasok ang pera sa buhay ninyo. Dumako naman tayo sa pangalawang bagay na kailangan na ialis ninyo na, tanggalin nyo na sa inyong tahanan. Ito po yung mga lumang hindi nyo na sinusuot na mga sapatos, sandals or shoes. Okay? Bakit, Franz? Bakit nagdadala ito ng malas? And I do suggest, huwag nyo pong i-donate ito o huwag nyo ipamigay sa ibang tao. Okay? Huwag nyo iregalo ang lumang sapatos. Okay lang po magregalo kayo ng sapatos basta bago. Huwag lang yung luma.
Di ba sabi ko sa inyo, kung anong nireregalo ninyo, kung anong swerte ang maipapasa mo sa tao na yan, may bahagi ka rin dyan. Babalik din, magbabounce din yan sa iyo. Pero kung ang pamimigay mo ng lumang sapatos will lead na malasin yung tao, magkakaroon ka rin po ng malas. Okay? So, I suggest, please, huwag kayong magre-regalo ng lumang sapatos, lumang sandals. Kung magre-regalo man kayo, yung hindi pa ginamit. So, itong mga lumang sapatos at sandals ninyo na matagal nyo nang tinatago, hindi nyo na ginagamit, ay sumisimbolo ng mga paghihirap na pinagdaanan ng taong nagsuot niyan. Na pag pinatagal nyo yan sa iyong tahanan, pinatagal nyo sa closet or sa cabinet, at hindi nyo tinanggal ito sa inyong tahanan, ay parang hindi kayo nakamove on sa mga hirap na pinagdaanan ninyo kasama yung sandals o sapatos na yan. Kaya nagkakaroon ng blockage, harang ng enerhiya, harang ng paggalaw, na sana ay magkakaroon ka ng maraming oportunidad, maraming opportunities ang kakatok sa inyong pintuan. But because you keep itong mga old shoes na ito, old sandals na ito, na matagal nyo nang ginamit, at hindi, parang wala ka ng planong bili ka pa ng bili ng bago, kaya marami nang naluluma doon. Sirang damit, okay? Hindi maganda at nagbibigay ng malas ang mga sirang damit. Mga damage na mga damit, alisin na natin yan. Yung mga punit na damit, mga damit na wala ng botones, wala ng zipper, yung mga kumupas na yung mga kulay, please, remove that in your closet. Tanggalin nyo na yan. Sa mga magtatanong, pwede po ba namin itong i-recycle at gawing basahan? Yes, pwede naman po. But if magiging stagnant lang ito at walang silbi sa loob ng inyong tahanan, tinatago mo lang dyan, better ilabas mo na yan, ipamigay, gawing basahan, o i-recycle nyo yan. Itong mga luma at sirang damit ay nagre-represent ng crack o damage na nagbibigay sa inyo ng malas, at nagkakaroon kayo ng financial crisis. Instead of financial security, sana ang darating sa inyo, financial crisis ang dumarating sa inyo, na humihinto ang pagpasok ng pera at kayamanan sa buhay ninyo. Kung may mga negosyo naman kayo, nagiging matumal ang benta. Kaya tingnan nyo rin po sa mga closet ninyo, sa mga negosyante nating kaibigan. Baka may mga gamit kayo ng mga damit, sa pantalon, dress, gown, o ano pa yan, wala ng zipper, sira na, nag-fade na, napunit na, ilabas nyo na yan, itapon nyo na yan. Napakahalaga ang simbolismo ng wallet sa tao. Para sa bawat isa sa atin, ang wallet po ay sumisimbolo ng abundance. Pag maganda ang wallet mo, nasa estado ng maganda ang wallet mo, maayos ang nasa laman nito, inayos niyo rin po yung laman nito, walang mga basura sa loob ng wallet mo, hindi yung magiging mahirap ang daloy ng pera at kayamanan. But, if ang wallet nyo ay punit na, sira na, deformed na, ito'y nag-create ng direktang harang para sa pagdaloy ng pera at yaman sa inyo. Sa Feng Shui, pinaniniwalaan na yung wallet ninyo dapat malinis, nasa ayos, functional, para yung cash flow ninyo ay maging maganda at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pera o yaman sa inyo, hindi pahirapan. Panglima, sa listahan natin, na ilabas nyo na yan sa inyong tahanan. Yung henerasyon ngayon, naku, ang dami niyan. Yung mga damage na ng mga electronics, from stereo to DVD, flat screen TV, yung mga lumang cellphone, mga lumang headset, yung mga lumang telepono, sira na mga mouse, sirang keyboard, andyan pa rin, nakatago pa rin sa inyong tahanan, nakatambak pa rin, mga sirang charger, mga sirang solar lamp, mga sirang, ano tawag nito, emergency lamp na hindi na nagcha-charge at hindi na umiilaw. Ialis nyo na yan, itapon nyo na yan. Okay? In general, lahat ng appliances at electronics na mga sira,
Hindi maganda na mananatili pa ito sa bahay ninyo at maaabutan pa nito ang bagong taon. Itong mga appliances, mga gadget na hindi na gumagana ay nagre-reflect ng unproductive or unproductivity. Kasi hindi na sila nagagamit. It does not produce anymore. Kung oven ito at sira na, it doesn't produce baked goods. Kung cellphone ito, kung telephone ito, it doesn't produce and help on communication. So, unproductivity ang binibigay at dinudulot nito sa buhay natin. Kaya pag manatili pa ito sa loob ng iyong tahanan, ito'y nagkikreate din ng pagiging stagnant at kadalasan, ito'y nagiging dahilan na tinatawag natin na fluctuating financial rhythm. Yung pabulusok, pababa yung daloy ng pera at yaman natin instead of paangat at nadadagdagan sana yung pera at yaman natin. Kasama sa listahan natin itong mga walang laman na flower pots. May mga napasok ako ng mga tahanan, may mga napuntahan ako ng mga tahanan, nabubungad talaga sa inyo yung mga paso, yung mga lalagyan ng halaman, yung mga taniman ng mga halaman ng mga pots o paso na may lupa pero walang nakatanim. Empty lang, very dry na lupa. Ang walang laman, walang halaman, walang nakatanim na mga paso ay sumisimbolo ng tinatawag natin na unfulfillment, yung hindi nyo na-achieve. Sa Feng Shui, ito'y nagtuturo sa atin na ang mga pot o yung mga paso ay dapat mayroong buhay at healthy na halaman. Dapat may soil na mabasa-basa o mamasa-masa ng konti o di naman kaya namumulaklak na halaman. So, ang walang laman, walang halaman na paso ay sumisimbolo naman ito ng lack of growth, hindi paglago ng buhay ninyo. Including din kasama na rin natin yung mga flower vases natin. Kung hindi pa ginagamit yung flower vase na yan, huwag ilagay sa center table, huwag i-display, itago yan, and make sure it is placed upside down. Nakataob ito. Hindi yung nakaganyan. Dapat nakataob ito. It signifies na it's not in use. Maliban lang kung i-display nyo pa, wala nang bulaklak, wala nang laman, o kung meron man, patay na bulaklak o plastic na bulaklak, hindi maganda yon. Okay? Sinabi ko na kanina, ang walang laman na mga paso at flower vases ay sumisimbolo ng kakulangan ng pag-angat, lack of growth. Sunod sa listahan natin ay ang mga lanta o patay na halaman. Iwasan din nyo po ito, lalong-lalo na sa may mga negosyo dito, na yung harapan mismo, na bubungad sa harapan ninyo, yung mga paso na mga patay ang halaman. Huwag kayong mag-iiwan na may isang paso o may isang pot, flower pot, na patay yung halaman, lanta yung halaman. So, mas mainam, tanggalin ito, ilagay sa likod, bunutin yung patay na halaman. Kung hindi pa mapapalitan, ilagay mo muna yung paso doon sa pinakalikod o sa likod bahay. Ang patay o lantang halaman ay nagsisimbolo ng depleted na enerhiya. Ito ay simbolo ng nabubulok na kapangyarihan, which directly opposes yung enerhiya ng yaman, ng enerhiya ng vitality, yung enerhiya ng dapat flourishing. Alam mo, yung sagana sana yung buhay ninyo, masagana sana yung buhay ninyo, but on the actual, bumubungad pa lang sa bahay ninyo, nasa main door may mga paso, patay naman yung halaman, very dry yung lupa. Pagpasok nyo sa bahay may mga flower vase, pero yung flower vase walang laman, o di naman kaya may tubig lang, or may tubig pero patay na yung flower na nandoon. So please, in as much as possible, tanggalin na lang ito, itabi, ilagay sa likod bahay.
o ilagay ito sa nursery. If you have an area where you cultivate, ito yung area ninyo na kino-cultivate nyo yung mga halaman, dito kayo nagre-replanting, better ilagay nyo ito doon. Huwag na ilalagay ninyo, lalong-lalo na sa bukana, sa may mga main entrances ng inyong tahanan, ng inyong building, o ng inyong property. Iwasan nyo po yan. Kasama na rin po yung mga sa paligid ninyo, yung nakatanim directly sa lupa, sa labas ng bahay ninyo, sa kilid ng pader ninyo, may patay na halaman. If you have a hardinero, ask the hardinero to remove it, tanggalin ito. Kung wala, you yourself, ikaw na magtanggal. Sa nais pong makiisa, sa nais pong makibahagi ng Bag ng Pag-asa program natin, nasa screen po natin yung RCBC Peso account, yung BPI Peso account, at ang GCash account natin.